Kung gagamit ka ng glycolic acid for your dark underarms and inner thighs, panoorin mo muna to para hindi masunog at ma-irritate yung balat mo. Pag-usapan natin yung mga do's and don'ts sa paggamit ng glycolic acid. Let's start with the do's. Number 1 is to do a patch test. Check mo muna kung kaya siya ng skin mo and kung hindi ka magkakaroon ng allergic reaction. Number 2 is humanap ka ng glycolic acid na kaya ng skin mo. You can start with lower concentration like 5% or 7%. Pero kung 10% yung meron ka ngayon, I'm gonna share to you a tip na natutunan ko sa derma ko. Gumamit ka ng cotton pads and then kapag maglalagay ka ng 2 drops of glycolic acid, samahan mo siya ng 1 drop of water. Sa ganitong way, mababawasan yung pagka-harsh and intense ng glycolic acid sa skin mo. Number 3 is, of course, make sure na malinis at dry yung area na pag-a-applyan mo ng glycolic acid. It might cause you irritation kapag wet or damp yung skin na lalagyan mo ng glycolic acid. Number 4 is, kung gagamit ka ng glycolic acid, make sure na 2 to 3 times a week, max na yon. Kasi nga sa tuwing gagamit tayo ng glycolic acid, and because glycolic acid is one of the strongest kind of exfoliant, harsh yan sa skin, and baka masobrahan ka kung everyday mo yung gagamitin, lalo kung for your underarms or inner thighs, and medyo sensitive yung area na yun. So, wag everyday, 2 to 3 times a week lang. Number 5 is, pagkatapos mo gumamit ng glycolic acid, make sure na mag-apply ka ng gentle moisturizer or body oil to avoid dryness and suit those areas. And kung expose yung mga areas na nilagyan mo ng glycolic acid, make sure na mag-apply ka rin ng sunscreen sa araw. Now, yung mga don'ts naman yung pag-usapan natin sa paggamit ng glycolic acid. Number 1 is to do not apply glycolic acid after shaving, waxing, peeling, and kung meron kang cuts dun sa area na yon or burns. Or kung sobrang sensitive lang talaga ng skin mo doon. Number 2 is kapag gagamit ka ng glycolic acid, huwag ka nang gumamit ng other lightening skincare products. Hindi yan the more the merrier. Kasi baka ma-irritate yung balat mo. Baka magkaroon ng conflict sa paggamit ng iba't iba pang skincare. Lalo sensitive na talaga yung skin natin sa underarms and inner thighs. So, huwag ka na gumamit na kung ano-ano. Number 3 is kung gumagamit ka ng cotton pads, kapag nag-a-apply ka ng glycolic acid, please, huwag yung gigil na gigil sa pag-apply. Be gentle. Lalo na kapag cotton pads, may extra exfoliation yan kapag gumagamit tayo ng cotton pads. So, be gentle lang sa pag-apply. Or kung fingertips lang yung ginagamit mo, huwag mo naman lunurin yung skin mo sa glycolic acid. Huwag sobra yung pag-apply. Lahat ng sobrang masama yan sa skin, okay? If you're gonna ask me for trusted brands ko ng glycolic acid, I only have 2. The first one is The Ordinary, but unfortunately, sobrang dami nagkalat na fake sa market, so be careful sa paggamit. And kung makahanap ka naman ng legit na seller ng glycolic acid ng The Ordinary, be careful pa rin kasi for me, iba talaga yung tapang ng formulation ng glycolic acid nila. The other brand na ginagamit ko for years na is itong Dermo Republic. Ito yung glycolic acid nila and nakailang bottle na talaga ako nito and hindi ako nagpapawala kasi halos buong katawan ko siya ginagamit. Yes, face, elbows, knees, underarm, inner thighs, name it. Talagang lahat ata ng pwedeng paggamitan ng glycolic acid na kaya ng skin ko na paggagamitan ko. That's why hindi ako nagpapawala. And for me, this is a lot more gentle than The Ordinary. So, ayan yung mga do's and don'ts sa paggamit ng glycolic acid. But, if feeling mo severe yung pagka-darken ng underarms mo and inner thighs or kung meron kang hormonal imbalance, minsan nagkukos yun ng skin darkening, best to consult a dermatologist or a doctor kasi baka hindi talaga enough yung glycolic acid lang. Baka may kailangan ka ng treatments na i-avail to lighten those areas.